Hi mga ka-bakers! Kumusta kayo? Ngayon naman ay gagawa tayo ng ube marble loaf. Handa na ba kayo? Ang mga kailangan natin ay bread flour 500 grams, yeast 10 grams, salt 10 grams, sugar 100 grams, vinegar 1 tablespoon, fresh milk 225 ml, butter 25 grams, and bread improver na 1 teaspoon. Ilagay na natin ang asukal, asin, suka, fresh milk. Haluin muna natin hanggang sa matunaw na ang ating asukal at higit sa lahat ay matunaw na ang asin. Pag natunaw na ay ilagay na natin ng bread flour na may kasamang bread improver at ilagay na natin ang yeast. Paandarin na natin ang ating mixer. Ilagay na rin natin ang ating butter. I-continue lamang natin ang pagmimix dito at ang mixing time nga pala na ginugol namin dito ay 10 to 15 minutes. Ayan, kapag nagsama-sama na sila at naging dough na siya ay okay na ito. Atin na itong kuhain at atin ito ilalagay sa ating lamesa at hihiwain na natin ito or hahatiin na natin ito sa dalawa. At bawat isa nga po pala ay 500 grams. Ngayon naman po ay atin na po silang isi-shape. At maglalagay na po tayo ng 1 teaspoon ng ube flavor sa isang dough habang yung isa naman ay gagawin lang po nating plain dough. Ikakalat lamang po natin ang ating ube flavor at atin po itong irorolyo ng paloob dahil atin din po itong ilalagay sa ating roller. Ang una po nating iroroll ang yung plain dough po natin at pagkatapos naman po ng ating plain dough ay atin na pong iroroller ang ating ube na dough. At syempre, just take your time lamang po mga ka-bakers. Gawin lamang po natin ito hanggang po sa makuha na po natin ng texture na ating hinahanap. At pagkatapos naman po ay atin na po itong ilagay sa ating lamesa. Atin lang pong isi-shape ng pabilog ang ating mga dough. At pagkatapos naman po nito mga ka-bakers ay atin na po itong pagsasamahin. Ang una po nating ilalagay dito ay yung ating plain na dough at pagkatapos naman po yung ating ube dough naman. Yan. Atin lang po siyang pahabain ng kaunti at saka po natin ito ipapatong. Siyempre, atin lang po siyang gagamitan ng ating rolling pin para po mas sumaba po siya at saka mas magdikit pa po talaga siya. Yan. Atin lang po siyang i-stretch ng dahan-dahan. At kapag na-stretch na po ito mga ka-bakers ay ang ating pong gagawin ay atin na po itong irorolyo ng paloob. Yan, rolyo lamang po natin. Pagkatapos naman po natin itong marolyo ay atin na po itong papahabain ng kaunti. Yan, pahabain lamang po natin ito ng kaunti. At ready na po ito para atin na po itong mahiwa ng mga 5 piraso. Yan. At ready na rin po natin ang ating plancha dito na size 11. Kukuha po tayo ng mantika at lalagyan po natin ng mantika ang bawat gilid or ang bawat sides nito. At kapag nailagay na po natin sa ating molde ay ready na po ito para ipahinga ng mga 1.5 oras hanggang 2 oras. At kapag napahinga na po na ito ng mga 1.5 oras or 2, ay ready na po talaga ito para mailagay na po sa ating oven. Ang oven temperature po ay 170 sa taas, sa baba ay 200 at ang baking time ay 30 to 35 minutes. Eto na nga po, luto na po ang ating ube marble loaf na atin lang po siyang tinaktak sa ating plancha para palamigin ng mga 1 or kalahating oras. At kapag napalamig na nga po mga ka-bakers, pwede na po itong ilagay sa ating slicer. Eto na nga po ang ating finished product mga ka-bakers na napaka-yummy naman talaga. Napaka-cutesy color na kuhang-kuha niyo po talaga yung kulay ng ube. Hindi nga lang po siya mabigyan ng justice sa ating camera pero napakasarap po talaga nito at napaka-fluffy naman talaga. Kaya naman po mga ka-bakers, ano pa pong hinihintay natin? Gawin niyo na rin po ha. Eto na nga po ang ating food for the soul ngayon. 2 Pedro 1:6. Idagdag ninyo sa kaalaman ang pagpipigil at sa pagpipigil ay ang pagtitiis at sa pagtitiis ay ang pagkamakadiyos. Amen, amen, amen naman talaga mga ka-bakers.
Gusto lamang po namin kayong pasalamatan. Maraming salamat po sa inyong lahat mga ka-bakers. Hanggang dito na lang po muna ako. Paalam muna. Take care at higit sa lahat ay God bless.